Itinapon na parang basura sa gitna ng dilubyo. Buntis, sugatan at walang kinalaman. Ngunit pinalayas ni Renzo ang asawang si Tala dahil sa malupit na pakana ni Doña Imelda. Habang humahalakhak ang kabit sa loob ng mansyon, namatay ang ina ni Tala sa gitna ng karalitaan. Ngunit ang hampas lupa na kanilang minaltrato magbabalik bilang si Marisol Monteverde, ang babaeng uubos sa bawat sentimo ng mga Aragon. Sino ang luluhod sa huli? Huwag mong sayangin ang panahon mo sa babaeng yan, Renzo. Isang basahan na pinulot lang natin sa kalsada ay mananatiling basahan kahit balutin mo pa ng ginto. Ang boses ni Doña Imelda ay parang talim ng kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng malawak na pasilyo ng mansyon. Walang bahid ng awa, walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang kaisa-isang asawa ng kanyang anak ay isang istorbo lamang sa kanilang marangyang buhay, isang mantsa sa puting alpombra ng pamilya Aragon. Sa madilim na sulok sa labas ng silid-aklatan, nakaluhod si Tala. Hawak niya ang isang basahang basa at ang lumang daspan na unti-unti nang kinakalawang. Ang kanyang tuhod ay namamanhid na sa lamig ng marmol na sahig, ngunit mas matindi ang kirot na nagmumula sa kanyang likuran. 5 buwan na ang dinadala niyang sanggol sa kanyang sinapupunan, isang buhay na nabuo sa pag-ibig, ngunit tila itinuturing na sumpa ng pamilyang kanyang pinagsisilbihan. Pinilit ni Tala na huwag huminga ng malakas. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipiga ang basahan. Ang bawat patak ng maruming tubig na bumabagsak sa timba ay tila tunog ng sarili niyang pusong dahan-dahang nagkakabira-biro. Mami, alam mo namang kailangan ko ang pirma ng tatay niya sa mga dokumento ng lupa sa probinsya, sagot ni Renzo. Ang boses ng kanyang asawa, ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa tamis, ngayon ay puno ng pagkairita at kawalan ng pakialam. Sandali na lang ito. Kapag nakuha ko na ang kailangan ko, ako na mismo ang magpapaalis sa kanya. Parang huminto ang mundo para kay Tala. Ang hangin sa loob ng mansyon ay biglang bumigat. Halos hindi niya maibuga ang hininga. Napahawak siya sa kanyang tiyan, marahang hinahaplos. Pilit na pinapakalma ang munting buhay na umaasa sa kanya. Anak, huwag kang makinig sa daddy mo. Bulong niya sa kanyang isip. Habang ang mga luhang kanina pa, pinipigilan ay nagsimulang pumatak. Tahimik at mainit. Sa malamig na sahig na kanyang nililinis. Inisip ni Tala ang nakahandang hapunan sa kusina. Nagluto siya ng paboritong sinigang ni Renzo. Kahit na nahihilo siya sa amoy ng patis, at kahit na ang kanyang mga binti ay namasid na sa katatayo sa harap ng kalan. Akala niya, sa pamamagitan ng pagsisilbi, sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ay makikita rin nila ang kanyang halaga. Pero mali siya. Ang pag-ibig na ibinigay niya ay itinuring lamang nilang utang na dapat bayaran ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang tumayo si Tala, iniinda ang bigat ng kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makahakbang palayo, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Nanlilisik ang mga mata ni Doña Imelda nang makita siya. Nakikinig ka ba sa usapan ng may usapan, Tala? Ang bulyaw ng matanda. Hindi ito tanong, kundi isang akusasyon. Ganyan ka na ba kadesperada para manatili rito? At anong dumi ito sa sahig? Napakawalang silbi mo talaga. Lumapit si Renzo, ngunit sa halip na ipagtanggol ang asawa, ay tinitigan lamang niya ito ng may pandidiri. Sabi ko naman sa'yo, Tala, huwag kang pakalat-kalat dito kapag may kausap kami. Nakakairita ang mukha mo. Renzo, may dala akong balita tungkol sa baby. Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi marinig. Wala akong pakialam sa balita mo. Sigaw ni Doña Imelda. Biglang hinablot ng matanda ang suot nitong perlas na kwintas at padahas na hinila ito hanggang sa maputol. Ang mga butil ng perlas ay nagkalat sa sahig, gumulong sa bawat sulok ng silid. Renzo, tingnan mo. Ninanakaw niya ang kwintas ko. Nahuli ko siyang hawak-hawak ito.
Hindi po totoo yan. Mommy, nakaluhod lang po ako rito. Pagmamakaawa ni Tala. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa sobrang kaba. Mabilis na lumapit si Doña Imelda sa bag na nakasabit sa bisig ni Tala. Isang luma at kupas na bag na tanging alaala ng kanyang ina. Sa isang marahas na galaw, binaligtad ng matanda ang bag at doon, sa gitna ng kanyang mga gamot at lumang barya, ay kumislap ang isang brilyanteng singsing na pagmamay-ari ni Imelda. Magnanakaw. Ang sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Hinarap ni Renzo si Tala. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Ang galit sa kanyang muka ay sapat na para patayin ang huling pag-asa sa puso ni Tala. Itinaas ni Renzo ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Sa lakas ng impact, napaupo si Tala sa sahig. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa kanyang tiyan habang ang kanyang paningin ay nagdidilim. Hindi ko akalaing magagawa mo ito, Tala, ang malamig na sabi ni Renzo. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo, ninanakawan mo pa kami? Umalis ka rito. Ngayon din. Renzo, buntis ako. Ang anak natin. Pagsusumamo ni Tala sa pagitan ng hikbi habang iniinda ang matinding sakit na nagsisimulang gumuhit sa kanyang puson. Hindi ko alam kung anak ko nga ba yan o baka pakana mo lang yan para lalo kaming perahan. Talikod ni Renzo. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang unang patak ng ulan ay tumama sa bubungan, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na hagupit ng bagyo. Bakit ang taong pinag-alayan mo ng lahat ang siya ring kukuha ng lahat sa iyo? Hanggang kailan kailangang mamatay ang sarili mo para lang mabuhay ang pag-ibig na matagal na palang patay? Naiwang nakadapa si Tala sa malamig na marmol, yakap ang kanyang tiyan habang ang anino ni Doña Imelda ay nakatayo sa kanyang harapan, tila isang halimaw na nagwagi sa kanyang biktima. Maso, huwag mong dungisan ang gate ng bahay namin, Tala. Kahit ang ulan, hindi kayang hugasan ang dumi na dinala mo sa pamilyang ito. Ang mga salitang yon ni Renzo ay mas malamig pa sa hanging dala ng hanging habagat na humahagupit sa labas ng mansyon. Nakatayo si Tala sa tapat ng naglalakihang bakal na pintuan. Basang-basa ang kanyang manipis na duster na dumidikit sa kanyang namamagang tiyan. Ang kanyang mga paa ay wala ng sapin. Bumaon sa maputik na gilid ng kalsada, habang ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sa loob ng bakod, nakasilong si Renzo sa ilalim ng malaking payong na hawak ng isang security guard. Tiningnan ni Tala ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang dangal at kinabukasan. Ang mga mata ni Renzo, na dati ay puno ng pangako, ngayon ay puno na ng puot at pag-iwas. Tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang estrangherong may nakakahawang sakit. Renzo, kahit wag na para sa akin, para na lang sa anak natin. Maawa ka, wala akong mapupuntahan sa ganitong panahon. Pagsusumamo ni Tala, ang kanyang boses ay halos malunod sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Pilit na inaabot ang bakal na rehas, ngunit mabilis na umatras si Renzo. Sa itaas na palapag ng mansyon, nakita ni Tala ang isang bintanang bumukas ng bahagya. Doon, sa likod ng mamahaling kurtina, nakatayo si Nicole. Hawak nito ang isang baso ng wine at may mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Ang tagumpay ay nagniningning sa kanyang mga mata habang pinapanood ang reyna ng mansyon na ngayon ay naging basahan sa gitna ng kalsada. Tumalikod si Renzo ng walang huling salita. Ang tunog ng pagsasara ng malaking gate ay tila huling hininga ng pag-asa ni Tala. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang hagupit ng bagyo at ang matinding kirot sa kanyang puson na tila ba ang sanggol sa loob ay nakikidalamhati rin sa kanyang sinasapit. Bawat hakbang palayo sa mansyon ay isang penitensya. Nilakad ni Tala ang kahabaan ng kalsada patungo sa riles ng tren
kung saan nakatayo ang kanilang barong-barong. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang binti at ang lamig ay unti-unti nang bumabalot sa kanyang mga buto. Konting tiis na lang, Nay, bulong niya sa sarili. Iniisip ang kanyang ina na may sakit. Narito na ako, Nay. Aalagaan kita. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang dampa, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Walang ilaw, walang ubo ng matanda na dati ay sumasalubong sa kanya. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sumasabay sa indayog ng hangin. Pumasok si Tala. Ang kanyang puso ay tila hinahabol ng kabayo sa kaba. Sa gitna ng munting silid, sa ibabaw ng manipis at butas-butas na banig, nakahiga ang kanyang ina. Ang mga mata nito ay nakapikit. Ang mga labi ay maputla at ang katawan ay wala ng init. Ang hawak nitong bote ng gamot ay wala ng laman. Tila ba sinubukan nitong ubusin ang huling patak bago nalagutan ng hininga. Nay? Nanay, gising na! Narito na si Tala. Bulong niya habang dahan-dahang niyayakap ang malamig na bangkay. Isang mahaba at masakit na hiyaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit walang nakarinig kundi ang bagyo sa labas. Namatay ang kanyang ina sa gutom, sa sakit at sa pangungulila habang siya ay nagpapakababa sa pamilyang Aragon na wala namang puso. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang anino ang humarang sa pintuan. Isang matandang lalaki na may hawak na itim na payong. Suot ang isang mamahaling Amerikana na hindi nababagay sa lugar na yon, si Lolo Ben. Tapos na ang panahon ng iyong pagluha, Tala. Ang baritono at malalim na boses ng matanda ay tila nagpatahimik sa ingay ng paligid. Lumapit ang matanda at inabot sa kanya ang isang lumang kahon na yari sa kahoy na moon. Ipinagkatiwala ito ng iyong ama sa akin bago siya pumanaw. Sinabi niya, ibibigay ko lang ito sa iyo kapag wala ka na talagang matakbuhan. Nanginginig ang mga kamay ni Tala nang buksan niya ang kahon. Sa loob kasama ang isang larawan ng isang lalaking kamukha niya ang mga mata ay isang dokumentong may selyo ng pinakamalaking bangko sa bansa. Hindi ka lang basta anak ng isang mananahi, Tala. Ang dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat ay ang dugo ng mga Monteverde. Ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng kayamanang kayang bumili sa bawat hininga ng mga Aragon. Tumingin si Tala sa dokumento, pagkatapos ay sa malamig na bangkay ng kanyang ina, at sa huli ay sa direksyon ng mansyong nagtaboy sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay biglang nagningas ng isang kakaibang apoy. Ang sakit ay hindi nawala, ngunit ito ay naging isang matigas na bato na magsisilbing pundasyon ng kanyang pagbabalik. Bakit kailangang kunin ang lahat sa isang tao bago niya matuklasan ang tunay niyang lakas? At sa oras na ang alabok ay maging ginto, sino ang unang masusunog sa apoy ng katotohanan? Lolo Ben. Ang boses ni Tala ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalim, at puno ng determinasyon. Turuan niyo akong maging isang Monteverde. Turuan niyo akong ubusin ang lahat ng meron sila. Huwag mong iiyak ang ginto sa putikan, Tala. Ang dugong Monteverde ay hindi para sa pagluluksa, kundi para sa paghahari. Ang boses ni Lolo Ben ay tila kulog na nagpatahimik sa higbi ni Tala. Nakaluhod pa rin ang babae sa tabi ng malamig na katawan ng kanyang ina. Yakap-yakap ang lumang shawl na puno ng tahi at tagpi. Ang kahon ng moon na naglalaman ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao ay nakalapag sa basang sahig. Tila isang banyagang bagay sa loob ng kanilang munting dampa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong sa langit kung bakit ngayon lang dumating ang yaman na ito. Kung kailan ang kanyang ina ay wala ng hininga. Kung kailan ang kanyang asawa ay itinaboy na siya na parang maruming hayop. At kung kailan ang kanyang puso ay tila abo na sa hapdi. Ang iro niya ng buhay ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema.
Ang batang nasa kanyang sinapupunan ay magiging tagapagmana ng bilyon-bilyon, ngunit ang kanyang lola ay namatay dahil sa 300 pisong halaga ng gamot na hindi maibigay ng mga Aragon. Dahan-dahang hinaplos ni Tala ang mukha ng ina. Ang bawat kulubot sa balat nito ay kuwento ng sakripisyo ng pagtatago sa kanya sa ilalim ng payak na buhay para lamang protektahan siya mula sa mga sakim na kamag-anak ng kanyang tunay na ama. Ramdam ni Tala ang pag-alon ng pait sa kanyang lalamunan, isang emosyong mas matindi pa sa galit. Ito ay ang pagkapuot na nanganak ng isang bagong pagkatao. Lolo Ben, bakit? Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay tuyo, tila nagmula sa isang tuyot na balon ng pasakit. Bakit hinayaan ni Papa na mamuhay kami ng ganito kung maaari naman niya kaming iligtas? Dahil ang kaligtasan ay may malaking kapalit, Tala. Sagot ng matanda, habang dahan-dahang itinatayo ang babae. Ang iyong ama ay pinatay ng mga taong malapit sa kanya. Pinili ng iyong ina ang maging mahirap kaysa makita kang nakahiga sa loob ng kabaong. Pero ngayon, wala na ang mga kalaban ng iyong ama. Ang natitira na lang ay ang mga taong umapi sa iyo at sila ang dapat matakot sa iyong paggising. Tumingin si Tala sa paligid ng kanilang barong-barong. Ang bawat butas sa bubong, ang bawat basag na plato, at ang amoy ng kahirapan ay tila mga saksi sa kanyang pagtitiis. Kinuha niya ang kanyang wedding ring, isang simpleng ginto na binili ni Renzo noong akala niya ay mahal siya nito, at dahan-dahan itong inilapag sa ibabaw ng maruming mesa. Hindi na niya ito kailangan. Ang singsing na yon ay hindi na simbolo ng pag-ibig, kundi isang tanikala ng kahihiyan na kanya nang pinuputol. Sa huling pagkakataon, hinalikan niya ang noo ng kanyang ina. Pangako, Nay, ang bawat patak ng luha mo, ang bawat gutom na tiniis mo, ay babayaran nila ng higit pa sa kanilang buhay. Lumabas si Tala sa dampa, kasama si Lolo Ben. Sa labas, naghihintay ang isang marangyang itim na sasakyan na tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng kumiskit na eskinita. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa rails ng tren, pinanood ni Tala ang unti-unting pagliit ng lugar na naging kulungan at kanlungan niya. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Lolo Ben ang isang tablet at ipinakita ang listahan ng mga ari-arian ng Monteverde Group, mga hotel, bangko, at mga lupain na hindi kayang malibot ng paningin. Ngunit ang hinahanap ng mga mata ni Tala ay isa lang, ang ulat tungkol sa Aragon Holdings. Nagsisimula na silang malubog sa utang, Tala, sabi ni Lolo Ben. Kailangan nila ng isang investor mula sa Singapore para maisalba ang kanilang kumpanya. At doon ka papasok. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tala, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas na parang diamante. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakahawak sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob ay hindi na magiging anak ng isang alipin. Siya ay magiging anak ng isang reyna. Hanggang kailan mo kayang itago ang talim ng iyong paghihiganti sa likod ng isang magandang mukha? At kapag ang pamilyang Aragon ay nagsimulang lumapit sa apoy, sino ang unang susunog sa tulay na nag-uugnay sa kanila sa kaligtasan? Mula sa araw na ito, bulong ni Tala habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa bintana. Wala na si Tala. Ang haharap sa kanila ay si Marisol Monteverde. At sisiguraduhin kong ang bawat sentimo na hihiramin nila sa akin ay kabayaran ng kanilang kaluluwa. Hindi madaling wasakin ang isang tao nang hindi gumagamit ng dahas. Kailangan mong unahin ang pagpapatigas ng sarili mong puso bago mo makamit ang hustisya. Ang mga salitang yon ni Lolo Ben ang naging gabay ni Tala sa bawat araw sa loob ng 2 taon. Sa isang tahimik na mansyon sa itaas ng burol sa Singapore, malayo sa ingay ng Maynila, at sa amoy ng riles ng tren, unti-unting hinuhubog ang isang bagong pagkatao.
mas malamig, mas matatag, at hindi na madaling mabali. Ang bawat patak ng pawis at bawat gabing puyat sa pag-aaral ng mga komplikadong numero at batas ng pananalapi ay tila mga hampas ng maso sa isang mainit na bakal. Sa loob ng silid-aklatan, hindi nabasahan ang hawak ni Tala. Ang kanyang mga daliri na dati ay magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis ng sahig, ngayon ay bihasa na sa pagpindot ng mga key ng computer at pagpirma sa mga mahahalagang dokumento. Ngunit sa tuwing titingin siya sa salamin, hindi ang kanyang mamahaling damit o ang kanyang perpektong ayos ng buhok ang kanyang nakikita. Nakikita pa rin niya ang bakas ng sampal ni Renzo at ang mapangaping titig ni Doña Imelda. "Huwag mong kalimutan kung bakit ka narito, Marisol," paalala ni Lolo Ben habang inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa mesa. Ang bawat pahina na binabasa mo ay isang hakbang palapit sa kanilang pagbagsak. Tumingin si Tala, na ngayon ay tinatawag na Marisol, sa matanda. "Hindi ko nakakalimutan, Lolo. Bawat gabi, naririnig ko ang tunog ng ulan at ang huling buntong hininga ni Nanay. Iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas kapag gusto ko nang sumuko." Ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang pagbabago ay hindi ang pag-aaral ng negosyo, kundi ang araw na isinilang niya ang kanyang anak. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, habang ang bawat contraction ay tila pagpunit sa kanyang buong pagkatao, wala siyang ibang hinahanap kundi ang hustisya. Ang bawat daing ng sakit ay hinaluan ng puot para sa lalaking dapat sana ay nasa tabi niya, ngunit abala sa pagpapakasaya sa piling ng iba. Nang marinig niya ang unang iyak ng sanggol, tila ba may isang bahagi ng puso ni Marisol ang muling nabuhay. Isang batang lalaki. May mga matang kawangis ng kay Renzo, ngunit may determinasyong hiram sa kanyang ina. Pinangalanan niya itong Gabriel, ang kanyang anghel, ang kanyang liwanag, sa gitna ng kadiliman. Ang batang ito ang magiging paalala sa iyo na may kabutihan pa sa mundo. Bulong ni Lolo Ben habang pinagmamasdan ang sanggol. "O siya ang magiging paalala sa akin na hindi ko dapat hayaang muling apihin ang sinumang Monteverde." Tugon ni Marisol habang mahigpit na hawak ang munting kamay ng anak. Sa lumipas na 2 taon, pinanood ni Marisol mula sa malayo ang unti-unting pagguho ng imperyo ng mga Aragon. Ang kanilang mga maling desisyon sa negosyo, ang labis na paggastos ni Doña Imelda at ang kawalan ng diskarte ni Renzo ang nagtulak sa kanila sa bingit ng bangkarote. Bawat balita ng kanilang pagkalugi ay tila musika sa pandinig ni Marisol, ngunit alam niyang hindi pa sapat ang makitang naghihirap sila. Gusto niyang makita silang lumuluhod. Dumating ang araw na hihintayin ni Marisol. Isang liham mula sa Pilipinas, isang imbitasyon para sa isang malaking investment forum. Ang Aragon Holdings ay desperado na. Naghahanap sila ng isang anghel na magliligtas sa kanila mula sa kahihiyan. Tumayo si Marisol sa tapat ng malawak na bintana na nakatanaw sa skyline ng Singapore. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang suot niyang mamahaling perlas ay hindi na planted evidence kundi simbolo ng kanyang kapangyarihan. "Handa na ang lahat, Marisol," sabi ni Lolo Ben. Hawak ang isang plane ticket. "Ang pribadong eroplano ay maghihintay sa iyo bukas ng umaga." "Panahon na para bumalik ang Reyna," malamig na sabi ni Marisol. Panahon na para malaman nila na ang basahang itinapon nila sa ulan ngayon ay ang hanging tatangay sa lahat ng kanilang kayamanan. Bakit ang sugat na malalim ay hindi kailanman ganap na naghihilom, kundi nagiging matigas na balat na handang humarap sa anumang unos? At sa muling pagtatagpo ng nakaraan at kasalukuyan, sino ang may mas matalas na memorya, ang taong nangapi o ang taong hindi nakalimot? Habang inaayos ni Marisol ang kanyang mga gamit, isang lumang larawan ang nahulog mula sa kanyang libro. Ang larawan nila ni Renzo noong bago pa lang silang kasal. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Marisol ang isang lighter. Pinanood niya ang apoy
habang dahan-dahang kinakain ang mga mukha sa larawan hanggang sa maging abo ang lahat. Walang natira, kundi ang itim na dumi sa kanyang mga daliri. Isang dumi na madali niyang pinunas sa isang mamahaling tissue. Hindi ang ingay ng mga makina ng eroplano ang gumising sa diwa ni Marisol, kundi ang pamilyar na amoy ng lupang tinubuan, isang timpla ng alikabok, alat ng dagat, at ang halimuyak ng mga bulaklak na tila nanunumbat sa kanyang pagbabalik. Nakatayo si Marisol sa tapat ng malawak na salamin ng kanyang suite sa Manila Hotel. Ang suot niyang pulang gown, na gawa sa mamahaling sutla, ay tila dumadaloy sa kanyang katawan gaya ng lava. Mainit, mapanganib, at hindi mapipigilan. Ang bawat hiyas na nakakabit sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier, ngunit para sa kanya, ang mga ito ay hindi lamang palamuti. Ito ang kanyang baluti. Ito ang patunay na ang babaeng dati ay hindi makabili ng gamot. Para sa kanyang ina, ay kaya nang bilhin ang buong dangal ng mga taong umapi sa kanya. Masyadong matalim ang iyong mga mata, Marisol! Puna ni Lolo Ben habang iniaayos ang kanyang tuxedo sa gilid. Alalahanin mo, ang pinakamabisang lason ay iyong lasang asukal. Huminga ng malalim si Marisol, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Lolo. Alam ko kung kailan dapat ngumiti at kung kailan dapat manaksak. Pagpasok niya sa malawak na ballroom, tila tumigil ang lahat ng usapan. Ang bawat mata ng mga elite sa Makati ay nakatuon sa kanya. Siya ang misteryosong bilyonarya mula sa Singapore. Ang babaeng balita ay kukuha sa naghihingalong Aragon Holdings. Ngunit sa gitna ng maraming tao, isang pamilyar na anino ang agad na nahuli ng kanyang paningin. Sa dulong bahagi ng silid, nakatayo ang pamilya Aragon. Si Doña Imelda, na kahit halatang matanda na at may bakas ng pagod ang mukha, ay pilit pa ring nagmamataas habang may hawak na baso ng champagne. At si Renzo, ang lalaking dati ay iitinuring niyang mundo. Mukhang stressed ito, may mga itim sa ilalim ng mga mata, at tila nawala na ang kinang ng dating mapagmataas na tagapagmana. Sa tabi nito ay si Nicole, na balot ng alahas, ngunit bakas sa mukha ang pagkairita. They look desperate, bulong ni Marisol sa kanyang sarili. Isang mapait na tamis ang naramdaman niya sa kanyang dila. Nagsimula ang auction para sa isang charity fund. Isa-isang inilabas ang mga mamahaling gamit, ngunit ang lahat ay naghihintay sa huling item, isang inheritance necklace na donasyon ng mga Aragon. Alam ni Marisol ang kwintas na yon. Yun ang mismong kwintas na ginamit ni Imelda para pagbintangan siyang magnanakaw 2 taon na ang nakalilipas. Ngayon, napilitan silang ibenta ito para lamang ipakita sa publiko na may pera pa sila para sa charity kahit ang totoo ay wala na silang pambayad sa kanilang mga utang. Ang panimulang presyo para sa Aragon Heritage Necklace ay 5 milyong piso. Anunsyo ng auctioneer. 6 million. Mabilis na sabi ng isang negosyante. 7 million. Dagdag ng isa pa. Naghintay si Marisol. Hinayaan niyang tumaas ang presyo hanggang sa umabot ito sa 10 milyon. Nakita niya ang bahagyang ngiti sa labi ni Doña Imelda. Tila iniisip na ang perang makukuha ay sapat na para isalba ang kanilang pangalan. 12 million! Sigaw ni Nicole, pilit na nagpapasikat sa harap ng maraming tao kahit alam ni Renzo na wala na silang budget. Dahan-dahang itinaas ni Marisol ang kanyang kamay. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay kalmado, ngunit tila may kapangyarihang magpatahimik sa buong silid. 50 million pesos! Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang tunog ng mga pag-uusap ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Napalingon ang lahat kay Marisol, kabilang na ang mga Aragon. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Renzo, ang pagtataka, at ang unti-unting pagkilala na pilit niyang itinatanggi sa kanyang isip. 50 million going once, twice,
Sold to Miss Marisol Monteverde. Ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katahimikan ng mga Aragon. Pagkatapos ng auction, lumapit ang mga tao para batiin siya. Ngunit ang tanging pakay ni Marisol ay ang 3 taong dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Nang mag-abot ang kanilang mga paningin, naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit agad niya itong itinago sa pamamagitan ng paghawak ng mahigpit sa kanyang clutch bag. Miss Monteverde. Ang boses ni Renzo ay nanginginig, tila may kung anong multo siyang nakikita. Thank you for your generous donation. This necklace means a lot to our family. Tumingin si Marisol ng diretso sa mga mata ni Renzo. Is it? Akala ko ay basura na ito, kaya nyo ibinebenta. Things only have value when they are in the hands of the right person, Mr. Aragon. Napangiwi si Doña Imelda. You sound very familiar, hija. Have we met before? Ngumiti si Marisol, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Maybe in your nightmares, Doña Imelda. O baka naman sa mga taong pilit nyo nang kinalimutan. Lalong namutla si Renzo. Ang titig niya ay hindi maalis sa mukha ni Marisol. Ang bawat anggulo, ang bawat galaw, ay tila isang masakit na alaala na biglang nabuhay. Tala? Ang mahinang bulong na kumawala sa mga labi ng lalaki, halos hindi marinig ng iba, pero sapat na para magdulot ng bagyo sa loob ni Marisol. Tumaas ang isang kilay ni Marisol. I'm sorry, Tala? Is that some kind of poor person's name? I am Marisol Monteverde. And I suggest you remember that because I am the woman who now holds the future of your company in my hands. Bakit ang paghihiganti ay tila isang pagkaing masarap kainin, ngunit nagiiwan ng mapait na lasa sa huli? At sa oras na ang nakaraan ay muling magpakita ng muka, sino ang unang bibigay? Ang taong pilit na bumabangon o ang taong unti-unti nang nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali? Tumalikod si Marisol, iniwan ang mga Aragon na tulala at hindi makapagsalita. Ngunit habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang pamilyar na init sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi niya inaasahang papatak. Hindi sapat ang 50 milyon para pawin ang uhaw ng isang pusong tinuyot ng inyong kalupitan, Renzo. Ang bawat sentimong ibinayad ko sa kwentas na yon ay paunang bayad pa lamang sa bawat luhang hinayaan mong pumatak sa putikan. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Marisol ng malakas, ngunit ang mga ito ay tila nakaukit sa bawat pintig ng kanyang puso habang nakaupo siya sa loob ng kanyang madilim na sasakyan. Sa labas ng bintana, mabilis na naglalaho ang mga ilaw ng Makati. Ngunit ang imahe ng naguguluhang mukha ni Renzo ay nananatiling malinaw sa kanyang isipan. Ang lalaking dati ay tinitingnan siya na parang isang dumi sa sahig. Ngayon ay tumitingin sa kanya nang may halong takot at pagsamba. Isang mapait na tagumpay, ngunit tagumpay pa rin. Sa loob ng mansyon ng mga Aragon, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Ang bawat yapak ni Doña Imelda sa kanilang mamahaling alpombra ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Inihagis ng matanda ang kanyang mamahaling seda na shawl sa sofa. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit at kahihiyan. Hindi ko matatanggap ito, Renzo. Sino ang babaeng yon para hiyain tayo sa harap ng ating mga kakilala? Monteverde? Wala akong matandaang Monteverde na may ganyang kalakas na loob. Ang bulyaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang basag na batingaw na umaalingaw-ngaw sa malawak na sala. Nakatayo si Renzo sa tapat ng bintana, nakatanaw sa dilim. Ang kanyang isip ay hindi nakatuon sa pera o sa kahihiyan. Nakatuon ito sa amoy ng pabango ni Marisol, isang amoy na bagaman banyaga at mamahalin, ay may pamilyar na himig na humahalukay sa kanyang alaala. Mami, kailangan natin siya. Alam mo ang kalagayan ng kumpanya. Kung hindi natin makuha ang investment niya, bukas o sa makalawa,
Ang mga bangko na mismo ang kukuha sa bahay na ito. At ano? Luluhod tayo sa kanya. Magmamakaawa tayo sa babaeng yon. Singal ni Nicole na abala sa pagpunas ng kanyang mga mata dahil sa inis. Renzo, look at her. She's arrogant. Parang may personal siyang galit sa atin. Isang malamig na katahimikan ang namayani. Sa isip ni Renzo, muling naglaro ang eksena noong gabing pinalayas niya si Tala. Ang ulan, ang putik, ang nanginginig na katawan ng babaeng binaliwala niya. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Patay na si Tala. Hindi siya maaaring maging si Marisol. Kinabukasan, sa opisina ni Marisol sa itaas na palapag ng isang skyscraper, ang bawat gamit ay nagsisigaw ng kapangyarihan. Nakaharap siya sa isang malawak na glass wall. Yakap-yakap ang munting si Gabriel na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak, ang kanyang determinasyon ay lalong tumitigas. Dadating sila, Marisol, sabi ni Lolo Ben habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Wala na silang ibang takbuhan. Ang Aragon Holdings ay parang isang barkong puno ng butas at ikaw lang ang tanging salbabida na nakikita nila. Papasukin niyo sila, Lolo? Tugon ni Marisol, hindi inaalis ang tingin sa anak. Ngunit paghihintayin niyo sila. Gusto kong malaman nila ang pakiramdam ng isang taong nag-aabang sa wala. Lumipas ang 3 oras bago pinahintulutan ni Marisol na makapasok si Renzo sa kanyang opisina. Pagbukas ng pinto, pumasok ang lalaki na may dalang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagkilala sa bagong hirarkiya. Siya na ang nangangailangan at si Marisol na ang may kontrol. Miss Monteverde, salamat sa pagtanggap sa akin. Simula ni Renzo. Pinilit niyang maging professional, ngunit ang kanyang mga mata ay pilit na hinahanap ang katotohanan sa mukha ni Marisol. Hindi ko na paliligoy-liguyin pa. Alam mo ang dahilan kung bakit ako narito. Kailangan ng Aragon Holdings ng tulong mo. Dahan-dahang humarap si Marisol. Walang emosyon sa kanyang mukha, tila isang rebulto ng yelo. And why should I help you, Mr. Aragon? Ang negosyo ay hindi isang charity. I invest to gain, not to save drowning families who don't know how to manage their pride. Napalunok si Renzo. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. I am willing to give you 40% of the company's shares. Just give us the fund we need to stabilize our operations. Tumayo si Marisol at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila tibok ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga Aragon. 40%? Masyado kang madamot, Mr. Aragon. I want 60%. I want total control. At may isa pa akong kondisyon. Ano iyon? Tanong ni Renzo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Gusto kong manirahan sa inyong mansyon habang isinasagawa ang restructuring ng kumpanya. Malamig na sabi ni Marisol. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ng malapitan kung paano niyo pinatatakbo ang inyong buhay bago ko tuluyang kunin ang lahat mula sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Renzo. Ang mansyon ang huling kuta ng kanilang dangal. Ang papasukin ng babaeng ito sa loob ng kanilang tahanan ay tila pagpapasok ng isang kaaway sa gitna ng kanilang kuta. Miss Monteverde, that's too much. My mother will never agree. Then let your company rot. Talikod ni Marisol. You have 24 hours to decide. Pero tandaan mo, Renzo, sa bawat oras na lumilipas, ang presyo ng aking tulong ay lalong tumataas. At baka sa huli, kahit ang kaluluwa niyo ay hindi na sapat para bayaran ako. Naiwang tulala si Renzo sa gitna ng opisina. Bakit ang bawat salita ng babaeng ito ay tila may pamilyar na hapdi? Bakit ang kanyang puso ay tila gustong sumabog sa halo-halong emosyon, takot, pagsisisi, at isang katanungang hindi niya magawang itanong?
Habang pababa si Renzo sa elevator, muling narinig ni Marisol ang tinig ni Lolo Ben sa kanyang isip. Ang pagpapatawad ay para sa mga mahihina, ngunit ang hustisya ay para sa mga marunong maghintay. Tumingin si Marisol sa larawan ng kanyang ina na nakatago sa kanyang drawer. Nay, malapit na. Papasok na ako sa bahay na naging impyerno natin at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, sila naman ang masusunog. Walang silbi ang iyong korona kung ang iyong kaharian ay nababalot na ng abo, Renzo. Sa huli, mas matamis ang lasa ng pagkain sa mesa kaysa sa pait ng iyong nasirang dangal. Ang boses ni Doña Imelda ay basag, tila isang mamahaling plorera na unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya sa dulo ng mahabang hapagkainan, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang masasarap na putahe sa harap niya. Tanging mga papeles ng utang at mga notice ng foreclosure ang nakalatag sa ibabaw ng telang linen. Ang dati ay reyna ng mga Aragon, ngayon ay tila isang bilanggo ng sarili niyang ambisyon. Sa tapat niya, nakatayo si Renzo. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, pasan ang bigat ng isang imperyong malapit ng gumuho. Mami, wala na tayong ibang paraan. Pumayag na ako. Lilipat si Marisol Monteverde dito sa mansyon ngayong hapon. Ibinigay ko na rin ang 60% ng kumpanya. Isang insulto ito, sigaw ni Nicole mula sa gilid, habang pilit na inaayos ang kanyang buhok na tila ba ang kagandahan ay makapagliligtas sa kanila sa gutom. Papatira mo ang babaeng yun dito? Renzo, hindi mo ba nakikita? Gusto niya tayong hiyain sa sarili nating pamamahay. Kung hindi mo matanggap, Nicole, malaya kang umalis. Malamig na tugon ni Renzo. Pero hanggat wala kang maipapakitang tseke na may sapat na zero para bayaran ang mga utang natin, manahimik ka. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakasakay si Marisol sa loob ng kanyang puting Mercedes-Benz. Habang lumalapit ang sasakyan sa pamilyar na gate ng mansyon ng mga Aragon, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang mga palad. Hinawakan niya ang kanyang mamahaling kwintas, ang parehong disenyo ng kwintas na naging dahilan ng kanyang pagpapatapon. Ang bawat kanto, ang bawat puno ng nara na nadadaanan nila ay may dalang bulong ng nakaraan. Dito ako naglakad nang nakayapak sa gitna ng ulan, bulong ni Marisol sa kanyang isip. Dito ko narinig ang huling pagtawa ng babaeng umagaw sa asawa ko. At dito rin magsisimula ang kanilang pagbagsak. Bumukas ang malaking gate. Walang kaba sa dibdib ni Marisol nang bumaba siya sa sasakyan. Sa halip, isang matikas na tindig ang ipinakita niya. Sinalubong siya ni Renzo sa may pintuan. Ang lalaking dati ay hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso. Ngayon ay nakayuko, tila isang aliping naghihintay ng utos. Welcome to your home, Miss Monteverde. Sabi ni Renzo. Ang kanyang boses ay may halong panginginig. Pumasok si Marisol sa foyer. Ang amoy ng mamahaling insenso at lumang kahoy ay agad na sumalubong sa kanya. Tumingin siya sa paligid, sa bawat painting at sa bawat chandelier na dati ay tinitingnan niya ng may takot. Ngayon, pagmamay-ari na niya ang bawat sentimetro ng lupang kanyang tinatapakan. Sa tuktok ng hagdan, nakatayo si Doña Imelda. Kahit hirap ng huminga, pilit pa rin itong naglalakad ng tuwid. Miss Monteverde, nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ang kailangan mo sa amin? Tumingin si Marisol sa itaas. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng espada. Hindi ko nakuha ang gusto ko, Doña Imelda. Nakuha ko lang ang nararapat sa akin. At tungkol sa kung ano pa ang kailangan ko, gusto kong ihanda niyo ang silid na nasa dulo ng pasilyo. Ang silid kung saan dati ay nanunuluyan ang inyong mga katulong. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Bakit doon? Maraming guest room na mas disente. Dahil gusto kong maramdaman ang lamig ng sahig na dati kong tinulugan. Malamig na sabi ni Marisol habang dahan-dahang lumalapit kay Renzo. At ikaw, Renzo,
Gusto kong ikaw ang magbitbit ng aking mga maleta patungo sa silid na yon. Isang utos, isang kilos. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong mansyon. Ang bawat katulong ay nakatingin. Ang bawat hininga ay pigil. Nakita ni Marisol ang pag-igting ng panga ni Renzo, ang paglaban ng kanyang pride sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa huli, dahan-dahang lumapit ang lalaki sa mga maleta ni Marisol. Ang tagapagmana ng mga Aragon ay yumuko at binuhat ang mga gamit ng babaeng dati ay itinapon niya sa ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puso. Ito ba ang tagumpay? Ang makitang lumuluhod ang taong minahal mo? O ito ay isang panibagong uri ng kulungan? Habang paakyat si Renzo sa hagdan, pasan ang bigat ng mga maleta, tila nakita ni Marisol ang anino ng kanyang sarili, 2 taon na ang nakalilipas, pagod, sugatan, at walang laban. Ngunit ngayon, ang mesa ay lumingon na. Bakit sa gitna ng iyong pagkapanalo ay parang may kulang pa rin? At hanggang kailan mo kayang panindigan ang pagiging banyaga sa sarili mong tahanan bago ka tuluyang malunod sa puot ng nakaraan? Miss Monteverde, tawag ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang babala. Maaring hawak mo ang aming pera, pero hinding-hindi mo makukuha ang aming respeto. Ngumiti si Marisol, isang ngiting tila isang lason. Respeto? Doña Imelda, sa mundo ng mga Monteverde, ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay binibili. At sa ngayon, wala na kayong kahit isang sentimo para bayaran ako. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbabalik sa lugar kung saan ka dinurog ay ang malamang na ang mga pader ay wala ring nakalimutan. Bawat lamat sa semento at bawat bakas ng amag sa kisame ay tila sumisigaw ng iyong mga lumang hikbi. Nakatayo si Marisol sa gitna ng maliit at madilim na silid sa dulo ng pasilyo. Ito ang silid na naging saksi sa kanyang mga gabing walang tulog, sa kanyang mga dalangin na sana ay mahalin siya ng pamilyang ito, at sa kanyang mga luhang pumatak habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ngayon, suot ang kanyang mamahaling robe na yari sa sedang galing pa sa Paris. Tila isang banyaga si Marisol sa loob ng sarili niyang nakaraan. Ang amoy ng alikabok at luma ay humahalo sa kanyang mamahaling pabango, isang labanan ng 2 mundo na hindi kailanman magtatagpo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng maliit na kama. Ramdam niya ang gasgas ng kahoy sa kanyang mga daliri. Dito siya nakahiga noong gabing nilagnat siya, ngunit walang lumapit para bigyan siya ng tubig. Dito niya binuo ang kanyang mga pangarap na ngayon ay naging abo na. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang lumingon ni Marisol para malaman kung sino ito. Ang mabigat at tila nag-aalangan na hakbang ay sapat na para makilala niya ang lalaking dati ay itinuring niyang langit at lupa. Miss Monteverde, I brought you some tea. Sabi ni Yaya Soledad, hindi ka pa raw kumakain simula nang dumating ka. Ang boses ni Renzo ay malambot. May halong pag-aalala na hindi niya maipaliwanag. Humarap si Marisol nang may malamig na ekspresyon. Nakita niya si Renzo na hawak ang isang tray. Ang lalaking dati ay pinagsisilbihan niya. Ngayon ay ang siyang nagdadala ng pagkain sa kanya sa loob ng silid ng katulong. Isang mabalasik na biro ng tadhana. Iwan mo na lang dyan sa lamesa, Mr. Aragon. At sa susunod, huwag kang papasok sa silid ko nang hindi ko pinahihintulutan. Malamig na sabi ni Marisol. Hindi agad umalis si Renzo. Inilapag niya ang tray ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mukha ni Marisol. Ang dilim sa loob ng silid ay nagbibigay ng misteryo sa kanyang mga titig. Bakit dito mo piniling matulog? You own 60% of this house now. You could have chosen the master's bedroom. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Gusto ko lang maalala ang pakiramdam ng pagiging maliit, Renzo, para hindi ko makalimutan kung gaano kalaki ang kailangan kong bawiin. Lumapit si Renzo ng isang hakbang,
Ang kanyang hininga ay halos maramdaman na ni Marisol. Ang pamilyar na amoy ng kanyang balat ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Marisol. Sinusubukan ng kanyang tibay. Sino ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko ay kilalang kilala kita. The way you move, the way you look at me with so much hatred, it's like you're someone I've lost a long time ago. Tumigas ang anyo ni Marisol. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang kalmado. Nawala? Mr. Aragon, hindi mo ako nawala. Dahil hindi mo naman ako kailanman naging pag-aari. Ang nakikita mo sa harap mo ay ang resulta ng inyong sariling mga pagkakamali. Please, tell me the truth, bulong ni Renzo. Ang kanyang kamay ay tila kusang gumalaw para hawakan ang braso ni Marisol, ngunit bago pa man ito dumapo, ay mabilis na umiwas ang babae. Don't touch me! Ang sigaw ni Marisol na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag na huwag mo akong tatawagin sa pangalang yan. Ang babaeng yon ay matagal nang pinatay ng ulan at ng iyong kawalang puso. Ang nasa harap mo ngayon ay ang taong uubos sa bawat hininga ng pamilyang ito. Napatitig si Renzo. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Nicole sa silid, hinihingal at bakas, ang selos sa kanyang mukha. Renzo, anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka sa silid ng babaeng ito? Tumingin si Marisol kay Nicole, mula ulo hanggang paa, nang may matinding panghahamak. He's just doing his job as a good host, Nicole. O baka naman gusto mo ring subukan ang magbitbit ng maleta ko? Para naman maging kapaki-pakinabang ka sa bahay na ito. You arrogant bitch! Akmang sasampalin ni Nicole si Marisol, ngunit mabilis na nahawakan ni Marisol ang kamay nito. Ang hawak ni Marisol ay mahigpit. Tila ba gusto niyang durugin ang bawat buto sa palapulsuhan ni Nicole. Huwag mo akong susubukan, Nicole. Bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Hindi na ako ang babaeng maaari mong saktan at itapon. Sa isang kumpas ng kamay ko, maaari kitang pabalikin sa kalsadang pinanggalingan mo. Tandaan mo ito, Nicole. Pagpapatuloy ni Marisol, ang bawat salita ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa balat ng kanyang kaaway. Ang bawat luha na idinaeng ko sa silid na ito ay may katumbas na halaga at sisiguraduhin kong babayaran mo yon, kasama ang interes. Padaskol na binitawan ni Marisol ang kamay ni Nicole na naging dahilan upang mapaatras ang babae at halos matumba sa sahig. Namutla si Nicole hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa awtoridad na naramdaman niya mula sa babaeng dati ay itinuturing niyang walang laban. Ang dating kabit na naging reyna ng mansyon ay tila nawalan ng boses sa harap ng tunay na nagmamay-ari ng bawat pader ng bahay na yon. Renzo, tara na! Huwag nating sayangin ang oras natin sa baliw na ito. Hila ni Nicole sa braso ni Renzo. Ngunit nanatiling nakatitig si Renzo kay Marisol. Tila ba may hinahanap siya tiyang piraso ng kanyang nakaraan sa matigas na anyo ng babaeng nasa harap niya. Nang sa wakas, ay makaalis ang dalawa. Muling bumagsak ang katahimikan sa maliit na silid. Doon lamang hinayaan ni Marisol na manginig ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang kanyang puso. Ang pagbabalik sa mansyong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng taong nais niyang maging. Lumapit siya sa kanyang maleta at kinuha ang isang maliit na frame na nakabalot sa mamahaling tela. Ito ang larawan ng kanyang anak na si Gabriel. Sa tuwing titingnan niya ang inosenteng mukha ng bata, tila ba nahuhugasan ang lahat ng puot sa kanyang sistema. Ngunit kaagad din itong napapalitan ng panibagong determinasyon. Anak, hindi ka na magiging biktima ng kanilang pangalan. Ikaw ang magiging tagumpay ng bawat sakripisyo ko. Samamantala, sa kabilang bahagi ng mansyon,
Sa madilim na silid ni Doña Imelda, ang matanda ay abala sa paghalungkat ng kanyang mga lumang dokumento. Ang kanyang muka ay nababalot ng masamang balak. Hindi siya papayag na isang Monteverde lang ang kukuha ng lahat ng pinaghirapan niya. Hindi maaari. Bulong ni Imelda sa gitna ng katahimikan ng gabi. May kakaiba sa babaeng iyon. Ang mga mata niya, ang boses niya, hindi ako pwedeng magkamali. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Marisol Monteverde sa Singapore, bawat detalye, bawat taong nakasalamuhan niya. At hanapin mo rin kung ano ang nangyari sa bangkay ng asawa ni Renzo na si Tala. Gusto ko ng ebidensya na patay na talaga ang babaeng yon. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naging mitya ng panibagong gulo. Habang naglalakad si Marisol sa hardin, ang hardin kung saan siya dati ay nagtatanim ng mga rosas na pinitas lamang ni Nicole, nakita niya si Renzo na nakaupo sa isang bangko, hawak ang isang lumang panyo. Isang panyong may burda ng pangalang Tala. Napatigil si Marisol. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Nakita ni Renzo si Marisol at dahan-dahang tumayo. Sa pagkakataong ito, wala nang galit sa kanyang mga mata, kundi isang matinding pagsisisi na tila bahuli na para lunasan. Miss Monteverde, simula ni Renzo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nahanap ko ito sa ilalim ng lumang aparador sa silid na pinili mo. Ito ang tanging bagay na naiwan ng asawa ko bago siya nawala sa ulan. Alam mo ba, gabi-gabi akong nananalangin na sana ay buhay pa siya, na sana ay mahanap ko siya para makahingi ng tawad. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol, isang tunog na tila basag na kristal. Ang tawad, Mr. Aragon, ay para sa mga taong marunong magpahalaga habang narito pa ang biyaya. Sa mundong ito, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Dahil kung nasa una yan, hindi sana naging ganito ang takbo ng iyong buhay. Dahan-dahang lumapit si Marisol kay Renzo at kinuha ang panyo mula sa kamay nito. Sa isang mabilis na galaw, binitawan niya ang panyo sa putikan sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga bagay na itinapon na sa dumi, hindi na dapat muling pinupulot pa. Dahil kahit anong laba mo, ang amoy ng pagkabulok ay mananatili pa rin. Tumalikod si Marisol, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam kong ikaw siya, Tala, at gagawin ko ang lahat para patunayan iyon. Walang lihim na hindi ibinubulong ng hangin, at walang sugat na hindi muling nagdurugo sa harap ng taong naging sanhi nito. Sa loob ng malawak na silid kainan ng mga Aragon, ang liwanag ng mga kristal na chandelier ay tila masyadong masilaw, ngunit ang kapaligiran ay nababalot ng isang uri ng kadilimang hindi kayang itago ng kuryente. Isang piging ang inihanda ni Doña Imelda, isang pagtitipon ng mga piling tao sa lipunan para ipakilala ang kanilang bagong business partner. Ngunit para kay Marisol, ang bawat pinggan at bawat baso ng alak sa ibabaw ng lamesa ay tila mga patibong na naghihintay lamang na sumara. Nakatayo si Marisol sa tapat ng salamin, sinusuot ang isang kwintas na gawa sa itim na diamante. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag, ngunit sa loob-loob niya, ang tinig ni Renzo mula sa hardin ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Alam kong ikaw siya, Tala. Isang panganib ang mga salitang yon. Isang panganib na maaaring sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan kung hahayaan niyang manaig ang emosyon. Miss Monteverde, hinihintay na po kayo sa ibaba. Ang malambot na tinig ni Yaya Soledad ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Tumingin si Marisol sa matandang katulong. Sa mga mata ni Soledad, nakita niya ang isang uri ng pagkilala na puno ng habag. Hindi nagsasalita ang matanda, ngunit ang paraan ng pag-aayos nito sa laylayan ng gown ni Marisol ay tila isang tahimik na pag-amin. Dahan-dahang hinawakan ni Marisol ang kamay ng matanda. Salamat, Yaya. Huwag kang mag-alala. Marunong na akong lumaban.
Pagbaba ni Marisol sa engrandeng hagdanan, ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Nakita niya si Renzo na nakatitig sa kanya mula sa ibaba. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at pagnanasa. Sa tabi nito, si Nicole ay tila isang bulkang malapit nang sumabog sa selos. Ngunit ang pinakamapanganib ay ang nangiti sa mga labi ni Doña Imelda. Isang ngiting tila isang bitag. "Welcome to the table, Miss Monteverde," bati ni Imelda habang itinuturo ang upuan sa dulo ng lamesa. Ang pwestong dati ay para lamang sa mga reyna ng tahanan. "Nagpahanda ako ng mga espesyal na putahe. Umaasa akong magugustuhan mo ang aming inihanda." Nagsimula ang hapunan sa gitna ng mga pilit na tawa at mababaw na usapan tungkol sa negosyo. Ngunit sa gitna ng pagkain, biglang pumalakpak si Doña Imelda para makuha ang atensyon ng lahat. "Bago tayo magpatuloy, may gusto lang akong ipakita sa inyong lahat." Ang boses ni Imelda ay puno ng malisya. "Miss Monteverde, nabalitaan ko na mahilig ka sa mga antigong bagay. May nakuha ang aking investigador mula sa isang maliit na baryo sa probinsya. Isang lumang birth certificate ng isang bata na ipinanganak sa Singapore. 2 taon na ang nakalilipas." Tumigil ang pagtibok ng puso ni Marisol. Ang kanyang hawak na tinidor ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang plato na lumikha ng isang matunog na ingay sa gitna ng katahimikan. Naramdaman niya ang lamig na gumagapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang batok. Ang pangalan ng bata ay Gabriel. Pagpapatuloy ni Imelda habang tinititigan ng matalim si Marisol. At ang nakalagay na pangalan ng ina ay hindi Marisol Monteverde, kundi Tala Monteverde Aragon. Monteverde, maaari mo ba itong ipaliwanag? O baka naman kailangan nating ipatawag ang pulis para imbestigahan ang isang kaso ng identity theft? Ang bulungan sa paligid ay tila naging isang dagundong sa pandinig ni Marisol. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Renzo at ang tagumpay sa mukha ni Nicole. Ang bawat mata sa loob ng silid ay tila mga hukom na naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang munting imahe ni Gabriel na mahimbing na natutulog sa itaas ay naglaro sa kanyang isipan. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Ang bawat galaw niya ay tila isang mabigat na pasanin. Tiningnan niya si Doña Imelda, na ngayon ay nakatayo na rin. Hawak ang isang piraso ng papel na tila ba ito ang susi sa kanyang pagkapanalo. Identity theft? Ang boses ni Marisol ay lumabas na malamig at matalim, bagaman ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. "Doña Imelda, ang pirasong papel na hawak mo ay kasing peke ng mga perlas na suot mo ngayong gabi. Kung gusto mo talagang pag-usapan ng katotohanan, bakit hindi natin simulan sa kung paano mo ninakaw ang pondo ng kumpanya para bayaran ang iyong mga utang sa sugal?" Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Namutla si Doña Imelda. Ang kanyang kamay, na hawak ang papel, ay nagsimulang manginig. Anong pinagsasabi mo?" "I have the audit reports, Doña Imelda." Pagpapatuloy ni Marisol habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Ang bawat yapak niya sa sahig ay tila tunog ng isang hatol. "At bago mo pa masambit ang susunod na kasinungalingan, tandaan mo ito. Ang taong hinahanap mo ay matagal nang pinatay ng iyong kalupitan. Ang nasa harap mo ngayon ay ang iyong pinakamalalang bangungot." Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang malaking pinto ng silid kainan. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Hawak ang isang warrant, ngunit hindi ito para kay Marisol. "Doña Imelda Aragon," ang sabi ng pulis, "kailangan niyo kaming samahan sa presinto para sa kasong estafa at malversation of funds." Nagkagulo ang buong silid. Ang tunog ng mga bumagsak na upuan at ang hiyaw ni Nicole ay napuno ang hangin. Nakita ni Marisol si Renzo na mabilis na lumapit sa kanyang ina, ngunit bago pa man ito makagawa ng anuman, ay nahuli ng kanyang mga mata
ang tingin ni Marisol. Isang tingin na puno ng pait, tagumpay, at isang uri ng lungkot na hindi kayang ipaliwanag. Habang hinihila ng mga pulis si Doña Imelda, palabas ng mansyon, muling bumagsak ang katahimikan sa loob ng silid. Naiwang nakatayo si Marisol sa dulo ng lamesa, mag-isa sa gitna ng kanyang naguhong nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Sapat na ba ang makita silang nasasaktan para mabuo ang pusong matagal ng durog? O ang tunay na hustisya ay ang pag-iwan sa lahat at hindi na lumingon pa? Dahan-dahang lumabas si Marisol sa mansyon, hindi na pinansin ang tawag ni Renzo. Ngunit pagdating niya sa kanyang sasakyan, isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng ulan, at sa malayo, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Isang aninong may hawak na lumang panyo. Isang pangalan lang, talaong isang katotohanan na maari sanang nagpabago sa ating lahat. Bakit kailangang sa ganitong paraan mo pa ipamukha sa akin ang lahat ng aking pagkukulang? Ang boses ni Renzo ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng mapagtataguan sa gitna ng malawak at malamig na silid-kainan. Nakatayo siya sa tapat ng mahabang lamesa kung saan ang mga pagkain ay unti-unti nang naninigas at lumalamig. Isang malinaw na simbolo ng kanilang pamilyang tuluyan na ring nag-agaw buhay. Wala na ang kanyang ina. Wala na ang ingay ng mga panauhin. Tanging ang dagundong ng kanyang sariling konsensya ang natitirang tunog sa paligid. Nakatayo si Marisol sa gitna ng pasilyo, ang kanyang likuran ay nakaharap kay Renzo. Ang bawat salita ng lalaki ay tila mga palasong tumatama sa kanyang likod, ngunit pinilit niyang huwag manginig. Hinawakan niya ang dulo ng kanyang gown. Ang tela ay tila kasing bigat ng lahat ng gunitang pilit niyang nililibing. Huli na ang lahat para sa mga katanungang iyan, Renzo. Ang malamig na tugon ni Marisol. Dahan-dahan siyang humarap at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Renzo ang mga mata ng babaeng dati ay pinagsilbihan siya ng buong puso. Ngunit wala na roon ang pagsamba. Tanging ang isang malalim at madilim na hukay ng pagkamuhi ang natitira. Ang katotohanan ay hindi para iligtas ka. Ang katotohanan ay narito para tuluyan kang ubusin. Pero si Gabriel, ang anak ko, bakit mo siya ipinagkait sa akin? Hakbang ni Renzo palapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang babaeng nasa harap niya. May karapatan ako bilang ama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol, isang tunog na tila pagpunit ng tuyong papel. Karapatan? Nawalan ka ng karapatan noong gabing pinalayas mo kami sa gitna ng bagyo. Nawalan ka ng karapatan noong mas pinili mong maniwala sa kasinungalingan kaysa sa pag-ibig na ibinigay ko sa iyo ng libre. Ang anak ko ay hindi sa iyo, Renzo. Siya ay bunga ng aking pagbangon, hindi ng iyong pagtataksil. Sa sulok ng silid, lumitaw si Nicole, gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata sa galit. Hindi niya matanggap na ang lahat ng kanyang pinaghirapang agawin ay naglalaho na parang bula. Renzo, huwag kang maniwala sa kanya. Ginagamit lang niya ang batang yan para makuha ang lahat ng sa atin. Mamamatay tao ang pamilya niya. Isang hamak na mananahi lang siya. Manahimik ka, Nicole. Tumigil kayo. Ang malakas na sigaw ni Renzo, dahilan upang manahimik ang buong mansyon. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Nicole nang walang bakas ng pagmamahal, tanging pagkadismaya at paglayo. Ikaw at si Mommy ang naging dahilan ng pagbagsak ko. At ako mismo ang pumayag na mawala ang sariling kaligayahan dahil natakot akong magsalita. Dahan-dahang lumapit si Marisol kay Nicole. Mabigat ang bawat hakbang niya, parang pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Ang mansyong ito, ang kumpanyang ito, at pati ang lalaking pinag-agawan ninyo,
Wala na silang kahulugan sa akin. Ngayong gabi, ang bawat pader ng bahay na ito ay pagmamay-ari ko na. At gaya ng ginawa niyo sa akin noon, ibabalik ko lang ang pabor. Dahan-dahan kinuha ni Marisol ang kanyang telepono at may tinawagan. Palabasin niyo na sila. Ngayon din. Pumasok ang mga tauhan ng security ni Marisol. Walang pakiusap, walang paliwanag. Binuhat ang mga gamit ni Nicole at itinapon sa labas ng pintuan. Ang mga hiyaw at mura ni Nicole ay tila musika sa pandinig ni Marisol. Ngunit hindi nito mapawi ang hapdi sa kanyang dibdib. Naiwan si Renzo na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Tala, patawarin mo ako. Kahit para na lang kay Gabriel. Tumingin si Marisol sa lalaking dati ay itinuring niyang hari ng kanyang mundo. Isang bahagi ng kanyang puso ang tila gustong maawa. Ngunit ang alaala ng malamig na bangkay ng kanyang ina at ang hirap ng panganganak ng mag-isa ang nagsilbing kuta ng kanyang galit. Ang patawad, Renzo, ay ibinibigay sa mga taong marunong bumawi. Bulong ni Marisol habang dahan-dahang lumalakad palayo. Ngunit ang nawala sa akin ay hindi na kailanman mababalik ng kahit anong salita. Ang mansyong ito ay magsisilbing kulungan mo, gaya ng naging kulungan ko ito noon. Manirahan ka rito kasama ang iyong mga alaala habang pinapanood mo akong mamuhay ng rurok at malayo sa iyo. Habang paakyat si Marisol sa hagdanan patungo sa silid ni Gabriel, naramdaman niya ang pamilyar na bigat sa kanyang puso. Ito na ang huling gabi ng mga Aragon sa kanilang trono. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit bakit ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila mas nakakabingi kaysa sa gulo kanina? Pagpasok niya sa silid ng anak, nakita niya ang munting si Gabriel na mahimbing na natutulog, walang malay sa digmaang nagaganap sa labas ng kanyang pinto. Hinaplos ni Marisol ang buhok ng anak at doon, sa gitna ng dilim, ay pumatak ang isang huling luha ng pagluluksa para sa kanyang nakaraan. Bakit ang pagtatapos ng isang labanan ay tila simula lamang ng isang mas malalim na kalungkutan? At sa oras na makuha mo na ang lahat ng yaman at kapangyarihan, sino ang yayakap sa'yo sa gitna ng gabi para sabihing tapos na ang lahat? Mula sa bintana, nakita ni Marisol si Renzo na dahan-dahang lumalabas ng gate. Bit-bit ang isang maliit na bag, ang tanging naiwan sa kanyang karangyaan. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila hinuhugasan ang bawat bakas ng pamilyang Aragon sa lupang iyon. Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtatapos ng isang digmaan ay hindi ang pagbibilang ng mga napanalunan, kundi ang pagtanggap na kahit gaano kalaki ang iyong yaman, may mga bagay na hindi na kailanman maibabalik ng kahit anong halaga ng ginto. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng bagong opisina ni Marisol sa Monteverde Foundation ay tila isang banayad na haplos sa kanyang mukha. Wala na ang madilim at mabigat na aura ng mansyon ng mga Aragon. Dito, sa gusaling itinayo niya para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi, ang amoy ng sariwang kape at ang tunog ng mga papel na maingat na binubuklat ang tanging namamayani. Ito ang kahariang itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan. Isang lugar na hindi para sa paghihiganti, kundi para sa paghilom. Nakatayo si Marisol sa tapat ng isang lumang makinang panahi na nasa sulok ng kanyang silid. Ito ang makinang ginamit ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. Pinaayos niya ito at pinakintab, isang paalala na ang tunay na dangal ay hindi matatagpuan sa pangalan ng pamilya, kundi sa pawis at tapat na paggawa. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Lolo Ben, hawak ang isang puting sobre. Ang mukha ng matanda ay payapa, tila isang gwardiyang nakatapos na sa kanyang mahabang bantay. May sulat na dumating mula sa probinsya, Marisol, sabi ni Lolo Ben. Mula kay Renzo. Napatigil si Marisol. Ang pangalang iyon ay hindi na nagdudulot ng kaba o galit sa kanyang dibdib.
kundi isang uri ng malalim na pangungulila sa kung ano sana ang naging buhay nila kung hindi naging sakim ang mundo. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at binuksan ito. Tala. Ang panimula ng sulat, hindi Miss Monteverde, kundi ang pangalang ibinigay ng kanyang ina. Narito na ako sa maliit na bahay na iniwan mo para sa akin sa baryo. Araw-araw, ang tanging kasama ko ay ang tunog ng hangin sa mga puno ng mangga at ang alaala ng iyong mga ngiti noong bago pa lang tayo. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagtatrabaho gamit ang sariling mga kamay. Bawat paltos sa aking palad ay paalala ng bawat luhang idinaing mo habang pinagsisilbihan mo kami. Hindi ako sumusulat para humingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang isang buhay para bayaran ang lahat ng ninakaw ko sa iyo. Sumusulat ako para sabihing nakita ko si Gabriel sa balita kahapon. Malaki na siya at kamukhang kamukha mo ang kanyang mga mata. Masaya ako na malayo siya sa laso ng pamilya Aragon. Salamat tala. Salamat sa pagpapakita sa akin kung paano maging isang tao. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang sulat. Isang pamilyar na init ang gumuhit sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pagpapakawala. Ang paghihiganti ay natapos na noong gabing lumabas si Renzo sa gate ng mansyon. Ngunit ang katarungan ay nagsimula lamang noong pinili ni Renzo na harapin ang kanyang sariling pagkakamali sa gitna ng katahimikan ng probinsya. Anong balak mo, Marisol? Tanong ni Lolo Ben. Wala, Lolo. Tugon niya habang nakatingin sa larawan ni Gabriel na nasa kanyang lamesa. Ang pinakamalupit na parusa para sa isang taong nagkasala ay ang iwanan silang kasama ang kanilang sariling konsensya. At ang pinakamalaking regalo para sa aking sarili ay ang hindi na sila isama sa aking kinabukasan. Lumabas si Marisol sa kanyang opisina at naglakad sa hallway ng foundation. Nakita niya ang mga babaeng tinutulungan nila. Mga inang may pasa sa mukha ngunit may pag-asa sa mga mata. Mga dalagang nawalan ng pangarap na ngayon ay muling nag-aaral. Sa bawat ngiting nakikita niya, tila nabubuo ang bawat piraso ng kanyang sariling puso. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin. Pagdating ng hapon, nagtungo si Marisol sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Hindi na ito ang masukal at madilim na lugar na binalikan niya noon. Ngayon, ang puntod ng kanyang ina ay napapalibutan ng mga bulaklak na dahlia at rosas. Lumuhod si Marisol at dahan-dahang hinaplos ang marmol na lapida. Naitapos na po, bulong niya. Nakuha ko na ang hustisya, pero higit sa lahat, nahanap ko na ang sarili ko. Ang anak niyo ay hindi na muling luluhod sa kahit na sino. At ang apo niyo, sisiguraduhin kong lalaki siyang may puso. Gaya niyo. Isang malakas na ihip ng hangin ang tila sumagot sa kanya, dala ang bango ng mga bulaklak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol na ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang tala na puno ng sugat at ang Marisol na puno ng puot ay nag-isa na sa isang bagong pagkatao, isang babaeng malaya. Ngunit bago siya umalis, may isang itim na sasakyan ang huminto sa malayo. Isang lalaki ang bumaba, ngunit hindi ito lumapit. Nanatili lang itong nakatayo, nakatanaw sa kanya ng may malalim na respeto at pagsisisi. Si Renzo. Dumating ito para dalawin din ang ina ni Tala. Hindi lumapit si Marisol, hindi rin siya tumawag. Tiningnan lang niya ang lalaki sa huling pagkakataon bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay ang kanyang anak. Bakit sa huling sandali ng pagpapaalam ay tila mas maliwanag ang mundo? At kapag ang lahat ng pader ay gumuho na, ano ang natitira sa gitna ng mga guho? Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Marisol sa side mirror ang papaliit na anino ni Renzo na nakaluhod sa harap ng puntod ng kanyang ina. Isang eksenang puno ng pighati, ngunit puno rin ng pag-asa na balang araw. Ang bawat sugat
ay magiging peklat na lamang ng isang nakaraang hindi na muling mauulit. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang dumating sa punto ng iyong buhay na hindi mo na kailangang isipin pa ang kanilang pangalan para maging masaya. Ang huling kabanata ng mahabang paglalakbay ni Marisol ay nagsimula sa isang dapit hapon kung saan ang langit ay tila isang malawak na canvas na pinintahan ng kulay rosas at lila. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang bagong tahanan sa harap ng dagat, malayo sa polusyon ng Makati at sa mga anino ng mansyon ng mga Aragon. Dito, ang tanging naririnig niya ay ang ritmo ng mga alon na humahalik sa pampang at ang masayang tawa ng kanyang anak na si Gabriel habang nagtatakbo sa buhanginan kasama si Lolo Ben. Sa loob ng 2 taon, simula nang bumagsak ang imperyo ng mga Aragon, marami nang nagbago. Ang balita tungkol kay Doña Imelda ay dumating sa kanya noong nakaraang buwan. Ang matanda ay nananatili sa loob ng piitan, tinalikuran ng lahat ng kanyang mga datihang kaibigan, at unti-unti nang kinakain ng sariling kapaitan. Si Nicole naman ay nabalitaan niyang bumalik sa pagiging escort sa mga bar sa Pasay, muling nalubog sa bisyo at utang. Ang hustisya ay hindi dumating sa pamamagitan ng marahas na kamay, kundi sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa batas ng tadhana. Dahan-dahang lumapit si Marisol sa maliit na lamesa at kinuha ang isang baso ng sariwang juice. Ang kanyang mga daliri ay malinis, walang bahid ng dumi ng uling o basahan. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang mga kamay, lagi niyang naaalala ang lakas na nakuha niya mula sa bawat paltos at bawat sugat ng nakaraan. Isang mahinang paggaspas ng mga pahina ng dokumento ang narinig niya mula sa loob ng bahay. Lumabas si Yaya Soledad. Bit-bit ang huling ulat para sa Monteverde Foundation. Ang matanda ay pinili ring sumama kay Marisol, hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi na ng pamilya. Marisol, hiya, handa na ang lahat para sa pagbubukas ng bagong shelter sa probinsya. Sabi ni Soledad, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Sandaang kababaihan na naman ang mabibigyan natin ng bagong simula. Ngumiti si Marisol, isang nangiting tunay na abot sa kanyang mga mata. Salamat, Yaya. Iyan ang tanging kayamanan na gusto kong iwanan kay Gabriel. Isang mundo kung saan ang pag-ibig ay hindi kailangang maging katumbas ng pagdurusa. Sa gitna ng kanilang usapan, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam ni Marisol kung kanino ito galing. Isang larawan ng isang maliit na hardin ng mga gulay sa gitna ng bukid at isang maikling pangungusap. Ang mga binhing itinanim ko ay nagsisimula na ring sumibol. Salamat sa pagkakataon na mabuhay muli. Hindi sumagot si Marisol, hindi na kailangan. Ang kapayapaang nararamdaman niya ngayon ay sapat na para malaman na ang bawat isa sa kanila ay nahanap na ang kani-kanilang landas. Si Renzo ay nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng payak na pamumuhay at siya ay nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng pagiging isang Monteverde. Lumapit si Gabriel sa kanyang ina. Ang maliliit na kamay nito ay puno ng mga tuyong shell mula sa dalampasigan. Mama, look! I found a treasure! Ang masayang sigaw ng bata. Binuhat ni Marisol ang anak at mahigpit itong nyuyak. Ang amoy ng dagat at ng sanggol ay tila isang lunas sa huling bahagi ng kanyang mga sugat. Yes, anak. You are my greatest treasure. At hinding-hindi ko hahayaang may kumuha nito sa atin. Tumingin si Marisol sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahan nang naglalaho. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang tala na itinapon sa ulan at ang Marisol na binuo ng puot ay tuluyan ng nag-isa bilang isang babaeng marunong magmahal sa sarili. Ang paghihiganti ay isang lason na maaari ring pumatay sa taong may dala nito. Ngunit ang paghilom ay isang proseso na nangangailangan ng tapang para bitawan ang lahat ng sakit.
Sa huling pagkakataon, binigkas ni Marisol ang mga salitang naging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang nakaraan ay isang guro, hindi isang kulungan. At ang bukas ay isang puting papel na ako na ang may hawak ng panulat. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ang ilaw sa loob ng kanilang tahanan ay nagsimulang magningning. Isang maliit na liwanag sa gitna ng dalampasigan, tila isang bituin na nahanap na ang kanyang pwesto sa kalangitan. Tapos na ang gabi, tapos na ang bagyo, at sa wakas, malaya na ang kanyang puso. Lumipas ang mga taon gaya ng mga alon na dahan-dahang humuhubog sa mga bato sa dalampasigan. Ang ingay ng nakaraan, ang mga sigaw ng pang-aapi, ang tunog ng ulan sa riles ng tren, at ang bawat sampal ng tadhana ay naging malayo at malabong bulong na lamang sa diwa ni Marisol. Sa gitna ng hardin ng Monteverde Foundation, kung saan ang mga bulaklak ng dahlia ay namumukadkad sa ilalim ng gintong sikat ng araw, nakatayo ang isang babaeng hindi na kailanman muling titingin sa ibaba. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa indayog ng hangin. Pinanood ni Marisol ang kanyang anak na si Gabriel. Ang batang dati ay pangarap lamang sa gitna ng hirap. Ngayon ay isa ng matalinong bata na may malinis na budhi. Sa bawat ngiti ni Gabriel, nakikita ni Marisol ang katarungang hindi kailanman mabibili ng salapi. Ang katarungan ng isang bagong henerasyong malaya sa laso ng puot at kasakiman. Dito sa dulo ng kanyang paglalakbay, nahanap ni Marisol ang sagot sa unang katanungang matagal na nagpahirap sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ba ay isang kahinaan? Ngayon, alam na niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit o muling binuksan ng pinto para sa mga nanakit sa kanya. Ang pagpapatawad ay ang desisyon na putulin ang tanikalang nag-uugnay sa kanya sa kanyang mga kaaway. Pinatawad niya si Renzo at ang kanyang ina, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat si Marisol sa isang isipang payapa. Pinatawad niya ang nakaraan para magkaroon siya ng puwang para sa kasalukuyan. Nahanap na rin niya ang tunay na kapayapaan. Ito ay hindi matatagpuan sa dami ng mga gusaling pagmamay-ari niya o sa lawak ng kanyang kapangyarihan. Ang kapayapaan ay ang kakayahang makatulog sa gabi nang walang bigat sa dibdib at ang paggising sa umaga na may pasasalamat sa bawat hininga. Nahanap niya ito sa bawat babaeng natulungan ng kanyang pundasyon na muling tumayo at sa bawat batang nabigyan ng pagkakataong mangarap muli. Ang kanyang buhay ay naging isang buhay na monumento ng pag-asa. Sa bawat nanonood at nakikinig sa kanyang kwento, isang mahalagang aral ang nais iwanan ni Marisol. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng paraan kung paano ka itinapon ng iba. Maaari kang ituring na basahan, maaari kang apak-apakan at iwanan sa gitna ng dilubyo. Ngunit sa loob mo ay may isang hiyas na tanging ikaw lamang ang makakapagpakintab. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang bumagsak ang iyong mga kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na unti-unting bumabangon hanggang sa maging isang bituin ka na hindi na nila kayang abutin. Huling tiningnan ni Marisol ang abot-tanaw. Nakita niya ang isang itim na ibon na malayang lumilipad patungo sa malayo. Wala na ang ulan, wala na ang bagyo. Tanging ang mainit na sikat ng araw ang bumabalot sa kanya at sa kanyang anak. Ang kwento ng babaeng itinapon sa putikan ay nagtapos na. At ang kwento ng babaeng nagningning sa sarili niyang liwanag ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon. Dahil sa huli, ang pag-ibig na tunay ay hindi iyong sumisira, kundi iyong nagbubuo. At ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay ang bahaging ikaw na ang sumusulat ng sarili mong wakas. Dito na natatapos ang paglalakbay ni Marisol, isang kwentong nagsimula sa putikan, ngunit nagtapos sa isang maningning at malayang langit. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat
na sumama sa bawat pahina, bawat hikbi, at bawat tagumpay ni Tala. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, lalo na ang sandaling pinalayas siya sa gitna ng bagyo, habang pasan ang bigat ng kanyang sinapupunan, tila naramdaman ko rin ang lamig ng ulan at ang hapdi ng kanyang bawat luhang pumatak. May mga pagkakataon na nanginginig ang aking mga kamay habang inilalarawan ang kanyang pasakit, dahil ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga anino ng katotohanan, sa mga tunay na sakripisyo ng mga kababaihang aking nakilala. Mga taong tila itinapon na ng tadhana, ngunit piniling bumangon at lumikha ng sarili nilang liwanag. Ang bawat sugat ay may dahilan at ang bawat pait ay may katumbas na paghilom. Sana ay nagsilbi ang kasaysayang ito bilang isang munting sulo na nagbibigay liwanag sa inyong mga puso. Isang paalala na kahit gaano pa kalupit ang hagupit ng unos, laging may bituin na magsasabing lilipas din ang dilim. Ang pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay ang pinakamataas na uri ng katapangan para palayain ang iyong sarili mula sa tanikala ng puot. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang katanungan na sana ay pagnilayan ninyo. Sa kabila ng lahat ng sakit, pang-aapi at pagtataksil na naranasan ni Marisol, ikaw ba, sa iyong sariling buhay, kaya mo rin bang patawarin ang taong naging sanhi ng iyong pinakamalalim na sugat? O naniniwala ka bang may mga pagkakamaling hindi na kailanman dapat bigyan ng puwang para sa ikalawang pagkakataon? Ibahagi ang inyong mga damdamin at opinyon sa aming comment section. Ang inyong mga saloobin ang nagbibigay ng buhay sa bawat salitang aming binuo. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng bakas sa inyong puso, sana ay i-like at i-share ninyo ang video na ito upang maabot pa natin ang mga pusong nangangailangan ng pag-asa. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik. At hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga dakilang kabanata ng ating buhay.